Magde-day summary na tayo ng mga pinuntahan namin. Ang pinuntahan namin sa Kobe. Kitano, Ijinkan, yung parang European houses dun sa sa Kobe. Meron silang ibibigay sa inyo ganito. Ang tawag nila dito, passport. So itong passport na to, meron mga stamp. Ito yung parang entrance ninyo. Isang beses lang kayong pwedeng pumasok dun sa kada house. Tapos meron kayong mga iipunin na na mga stamp. Meron pang ibang klase ng passport kasi may pinasok kami dun na iba yung passport kulay yellow. Pero itong 7 na to, marami kayong makikita dito. Pero pag pumunta kayo, kasi nung nilagay ko siya sa itinerary, ang in-expect ko, mga 2 hours lang kami doon. Pero yung kalsada pala nila doon, ibang klase. Yung sa namin, step counter, 30 floors yung naakyat namin. Ganong kataas yung yung mga akyating doon. Maglaan kayo ng mas mahabang oras kung gusto nyo puntahan yung 7. O dito sa 7 houses na to, makikita nyo, para siyang European. Para kang nakarating sa Europe na nasa Japan ka. Tapos, merong isang house doon na parang Chinese house. Ayan. Doon sa 7, ano yung maganda sa'yo? Para sa akin yung yung observatory, tas yung observatory and art gallery. Ay, number 1. Uroko House and Observation Gallery. Bakit yun yung gusto mo? Kasi mahilig talaga ako sa mga European art. Eh dito kasi sa Pinas, parang madalang lang Dito? Hindi, wait. Sorry, retake. Eh sa Pilipinas kasi, parang madalang ka lang makakita ng parang museum na may mga European paintings. It's definitely a first time for me. Ikaw, Mi? Ako, gusto ko ito. Yung Sherlock Holmes. Kasi una, gusto ko may pa-costume pa sila doon. Ayun talaga yung nagustuhan ko. May pa-costume, so mas maganda sa picture. At saka, mapifeel mo talaga yung ambience na nasa United Kingdom. Tapos ito, meron silang pa-kotse doon. Limousine pala yun. Ayun, sa Sherlock Holmes din yung limousine na limousine 1983. Ang ganda. Ito yun Tapos naka-costume pa ako na pang United Kingdom. Casual ba yun? Hindi ko alam kung saan si Sherlock Holmes, kung UK ba yun o UK si Sherlock Holmes. UK ba yun? Sherlock Holmes. English house pa nga yung pangalan nun, di ba? Oh, di ba England yan? England ba UK? Oo. Oh! Nasaan na ba? Anong number ba yun? Kasi sabihin, napakabubugo. Anong number ba yun Sherlock Holmes dito? Tapos yun yung pinakamalaki ata sa napuntahan natin. Eto, Sherlock Holmes. Anong number to? Number 5. Ayun, number 5 to si Sherlock Holmes. Ayan yun. Ayan. Ayun. Yan lang. Ikaw? Sa akin, na-amaze ako dun sa yung una natin pinasok, yung French house. Hindi naman siya yung pinakamaganda. Pero parang nagkaroon ako ng shock na ganun yung nakita ko pagpasok ko dun sa kasi parami kasing mga weirdo dun. Na parang kasi yun yung unang house na pinasok namin, yung French house. Anong Tapos, meron dun? Yung monochrome na Oo, yun maganda. Yung monochrome na may Mona Lisa. At saka, hindi siya yung pinakamaganda doon sa pero 7 na maganda siya na pinasok namin. Pero doon ako unang namangha kasi nagkaroon na ako ng comparison doon sa iba. So yung iba parang hindi na masyadong wala nang wow factor para sa akin. Yung French house kasi parang creative siya, 'di ba? Kaya doon kami una napunta kasi ginugel map ko yung yung Kobe, Kitano, Ijinkan. Tapos, yung nakapin doon, yun mismo yung French house. Ayun. Kaya, doon kami napunta. Nasa gitna yun, di ba? Nasa Gitna gitna siya ng Ben's house, tapos yung Sherlock Holmes. So, nasa gitna siya. Pwede kayo mag-spend ng isang buong araw doon para mag-explore. Kasi, iba-iba talaga siya. Actually, meron pang ibang houses na pwede kang pasukin na hindi kasama doon sa passport. Tapos, hindi rin siya kasama doon sa dilaw na passport na nakita namin. As in, talaga siya, para siyang European village, iba-ibang country. May Italy, may UK, may French. Hindi na lang namin yun
pinuntahan kasi nga kukulangin kami sa oras. Kulang sa oras tsaka Kulang sa talaga energy. sa energy. Tapos, next na pinuntahan namin yung Herbs Garden and Ropeway. Anong masasabi mo doon? Hindi na ako yung big fan ng mga botanical gardens, pero ako na-relax ako doon. Dahil sa cable car nila. Maganda yung view. Ayun, maganda yung view sa cable car kahit na medyo nakakatakot. Kasi Aakyat- sobrang bilis. Yung mga naalala ko lang na nasakyan ko cable car, mga taking in the moment talaga yung mabagal, tapos matitignan mo talaga yung view. Eh, yung cable car dun sa, sa Herb Garden, mabilis. Nakakabigla. Lalo na yung magsisimula pa lang na umandar. Mabilis kagad siya. Tapos, unti-unting bumabagal. Ayun, maganda sana doon kung mas matagal kayo doon. Halimbawa, mga half day or isang buong araw siguro mas okay kasi nakaka-relax yung view. Actually, meron kaming hindi napuntahan yung Nunubiki Falls. Pero, para mapuntahan mo yun, kailangan mo talaga siyang mag-hike. Hindi ka dapat mag-ropeway, paakyat dun sa taas para mapuntahan yung Nunubiki Falls. So, yung iba, ang ginagawa nila, mag-hike sila papunta dun sa mid station. Pagka nag-hike ka papunta sa mid station, madadaanan mo yung Nunubiki Falls. Tapos, mag-ropeway kayo dun sa mid station, paakyat sa top station. Tapos, bababa ulit kayo, dadaan kayo dun sa garden, papuntang mid station, pababa. Yun nga lang, magbabaon kayo ng dun, maraming energy kasi siya, bundok yung aakyatin nyo talaga. Nakakapagod. Kita nyo naman yung pawis ko kanina doon sa video. Kita nyo naman yung pawis ko doon sa video. Nung nakarating kami sa top view, walang way kundi lakarin hanggang middle. Meron pala. Mid-station. Mid-station? Hindi. Pagka nakarating ka doon sa top station, pwede ka na mag-ropeway ulit pabalik. Oo. Pero, Kaso, hindi mo ma-feel yung nature. So, kailangan mo lakarin. Siguro 30 minutes ba tayo naglakad? Hanggang mid-station. Pero, may enjoy mo naman kasi maganda yung view. Maraming mga bulaklak. Tapos, may mga duyan doon na pwede kang mahiga. At may city view. Kung babalik kami next time, maganda yun sa spring or autumn, tapos isang buong araw. Para mag-relax ka mas lang. ma-enjoy, mas relax. Yung Kitano, marami kang matitignan doon. So, pag gusto mo ma-stimulate yung utak mo, pupunta ka sa Kitano. Pag yung utak mo gusto mong i-rest, pupunta ka sa Herb Garden. Pang matalino naman yung skill. Pang matalino. Hindi na kaya ng brain cells ko yun. Oo, yun. Yun nga. Tapos, pagkatapos namin sa Pala natin, yung sa Kitano, may isingit lang ako, ha? Meron silang doon, yung number, yung sa may wishing throne ba ang tawag nila doon? Saan ba yung wishing throne? Ito. Number one yun. Ito yung wishing throne nila. Ayan. So, uupo lang daw kayo dyan, mag-wish kayo, tapos magkakatotoo daw. Ayun yung sabi sa amin ng tour guide. yung sabi sa amin ng ticket lady. Ayun, ticket lady pala. Ayun, sa yun? Sa number 1, Oroco Observatory. Ayun, sa Oroco House. Actually, pinaka nagtagal kami doon sa number 1 tsaka sa Sherlock Holmes. Kasi di ba nandun yung third floor? Yung may upuan. Ito yun. Sa Yung number 1, Observatory kaya kami Gallery. nagtagal doon kasi pagod kami. Gusto namin pahinga sa aircon. After namin sa Herb Garden, nag-taxi kami kasi sobrang pagod na talaga ako. Hindi ko na At saka, kaya. Last Kaya- resort, Epic para sa amin yun kasi First time namin mag-taxi first sa time Japan. namin mag-taxi sa Japan. Tsaka, as in, wala kaming idea kung paano mag-taxi sa Japan. Hindi namin alam kung pwede mo silang parahin, kung anong gagawin mo, kung may app ba, ganun. Kasi yung mga nakikita namin taxi, may mga go up pa sila, may mga kung ano-anong app. Pupunta muna kami sa bus station, sa bus stop. Hindi naman kami katulad na nasa Pilipinas na kung saan mo lang pinapara. Pero napunta kami doon sa bus stop, tapos pinara namin sila. Yung iba ayaw tumigil. Hindi nga namin alam kung pwede yung ginawa namin. kaya nga ako nagdude. Hindi namin alam kung pwede yung ginawa namin. Pero
ang point nun, nakasakay kami, kakapara ng ano. May huminto naman. Ang rate pala ng taxi nila dito, 700 yen. Flag down yun flag down. Flag down. Tapos, ang binayad namin hanggang Chinatown, 1,700. Kung marami kayo, Hindi pwede, hanggang 4 lang yun. kung 4 sila, hindi, mahal din talaga. Kahit 4 kayo, hindi katulad kasi sa Hong Kong. Sa Hong Kong, mahal yung mahal yung train nila. Pag nag-taxi kayo, kung 3 kayo, 4, hindi naman yung sobrang mura, pero mas convenient. Tapos siguro, mas mura ng konti, o kaya magdadagdag ng konti. Pag ganun lang yung niya. Dito kasi, ang mahal ng ewan ko lang kung pinaikot-ikot lang kami nun. Hindi naman siguro. Bakit may tiwala ka sa taxi driver dito? Mas may tiwala ako sa taxi driver dito kaysa Tapos, yun lang, yung Chinatown na pinuntahan namin. Paglabas namin, natuwa ako kasi ang daming pagkain, iba-iba. Pero habang naglalakad kami, parang iisa lang yung tinda nila. Pare-parehas. Parang overwhelmed, tapos na underwhelmed na kasi wala nang ibang Pare-parehas yung mga paninda nila. Iba-iba lang yung price. Pero, lang yung goal namin. Makatikim ng Kobe beef. Nung ginagawa namin yung itinerary, sinama talaga namin yung Kobe para kumain lang ng Kobe beef. Yun lang talaga yung goal. Yung lahat ng kinuwento namin sa inyo, nabuo lang yun dahil pupunta kami ng Kobe. Kaso, sa lahat ng binili namin sa Japan, ito lang yung resibong tinago ko. Ito. Yung pinambayad namin sa Kobe beef. Hindi, pinakita ko na yun sa kanila. Nung nakita talaga namin yung presyo nun, na-shock kami kasi. Paano shock? Muntik na nga akong atakihin sa puso nung nakita ko. Ang ina-expect ko kasi may nabili kaming Kobe beef dito sa Dotonbori. Isang stick siya, 1,000 yen. So, ang ina-expect ko, nasa mga ganun lang yung presyo. Pero 3 piraso kasi siya. Ngayon, ang ina-expect ko, makakakain kami ng mga Kobe beef, mga 5,000, 10,000 yen, ganun. Ready na ako doon sa mga 10,000 yen, 15,000 yen. 20,000 yen siguro, sobrang maximum budget na namin yun para sa Kobe beef. Tapos, nung nagtitingin na kami doon, yung pinakamurang combo yung pinili namin. Nasa 39,000 something. 35,000 yung pinakamurang combo. 35? Bakit 42 yung... kasi may salad dyan. Yung isang, nila. Hindi ba service charge pa Or to? baka may service charge siguro. 35 nga lang. 35,000 35,000 yung in-order namin na combo. Tapos may... dalawa kaming binili kami na rice na dalawa, 1,800. Tapos, tingnan nyo ngayon lang kami nagtitingin ng resibo. Tapos, may service charge siya. Saka tax siguro. Tsaka, Baka tax. Plus service charge and tax. basta, yung kinain namin, ng ang total lang talaga, 36,800. Pero yung mga charges nila, kaya kami umabot ng 42,500. Pero, 36,800 yung talaga yung kinain namin. Yung mga 20K, siguro, kakainin namin yun ng hindi kami nag-react masyado. Pero nung nakita namin yung 35,000 tapos yun yung pinakamura. Para kami sinampal ng kahirapan. Guys, meron silang binibenta doon 118,000 yen. Meron sila 220,000 yen. Isang steak lang. Ang mindset kasi namin noon, hindi ko alam kung na-scam kami doon Kasi wala naman kami idea kung magkano talaga yung Kobe beef. Tapos, yun talaga yung goal namin. So, para matapos yung goal namin, talagang pinatulan na namin yun. Pero kung taga-Kobe kayo, o kaya familiar kayo sa Kobe, o kaya nagtatrabaho kayo sa Kobe, inform nyo naman kami kung ganun talaga yung presyo nung Kobe beef. O para alam nyo, may idea kayo, yung pinakain sa amin, combo na tatlong 120 grams, so bali 360 grams to na iba-ibang part na hindi ko rin maintindihan yung pinaliwanag sa amin. Tapos, ayun nga, 35,000 yung
i-educate nyo naman kami para kung halimbawa na-scam kami, yung mga manonood sa amin, hindi na mai-scam. Pero sa tingin ko yun talaga yung price nila kasi ano naman ang pagpasok mo pa lang kita mo kagad na pang maharlika. Pang maharlika kasi may sariling chef ka na magluluto ng Kobe beef mo. Tsaka wala kumakain. Walang kumakain. Meron naman. May mga kumakain doon. Pero sa isang restaurant na yon, 4 lang siguro na group ang makakakain sa bawat no? Yung kasabay natin, 2 lang sila eh. Basta yung 4 lang sa buong Tapos, alam niyo ba guys, na meron silang metro doon. Metro. Yung metro doon, yung thank you very much na kasi nagluluto. Thank you very much. Habang Thank you very nagluluto siya, much. Thank you very much ng thank you very much. Sabi ko, 1,000 yen yung bayad kada thank you very much. Kaya inabot kami ng 42. Pero, sobrang no experience na yun. For the experience yun. Tulad nga na sabi ko kanina, siguro hindi na kami babalik doon. Na-experience na namin. Kung makakaangat-angat kami sa pamumuhay, Babalik siguro. Pero sa ibang Kobe, siguro, Kobe sa ibang restaurant, restaurant. kung makakaangat-angat sa pamumuhay, namulubi kami. Namulubi kami sa Kobe. Siguro pangkain na namin yun ng buong stay namin dito. yung pinagmamalaki ko sa inyo na tipid namin sa accommodation, nauubos ako. Nauubos ako, beef. Siguro nga itong si Andy, kung nakita yung menu nung Kobe na yun, mag-aaya na talaga yan palabas. Buti nga, di ko nakita eh. Ninanamnam ko na lang yung Kobe. Kaya ko eh. Pero, maliban sa presyo, guys, masarap talaga siya. Masarap talaga. Kung mahilig kayong kumain ng taba-taba ng baka, para siyang isang bloke ng ganun, pero pero laman siya. Mahirap siya i-describe, basta Natutunaw siya. natutunaw Sa dila. talaga siya. Yung mga kinukwento nila na yung Kobe beef natutunaw sa dila, totoo talaga siya. As in, tapos, basta heavenly. Pero, Sobra. yun nga. At least Pero kung experience na namin. sakaling magkakaroon ulit kami ng budget, gusto kong bumalik doon. Kung sakali. Kung sakali. Kung sakali. Kung sakali. Anyway, tapusin na natin yung sa Chinatown. Yung sa Chinatown talaga. Pagbaba namin ng taxi, na-overwhelm kami. Pero, pagka dating namin sa dulo, na-underwhelm na kami kasi parang paulit-ulit lang siya. As in, paulit-ulit lang talaga siya na kung ano yung makikita mo sa simula hanggang sa dulo, yun yung makikita mo. Pero dun sa kabilang side, meron siyang parang shopping street. Hindi na rin namin na-explore kasi nga pagod na kami. Tapos, yung last na pinuntahan namin, yung Times American Park. Actually, may kasunod pa yon yung Kobe Harbor. Pero hindi na namin kasi nga, hindi naman namin in-expect na ganong katinding adventure yung mangyayari sa amin. Nakakapagod. Doon kami sa Times American Park na nagpahinga. Tapos, hinintay na lang namin maggabi. Ang nagulat kami doon, meron silang light show. Para siyang kung familiar kayo dun sa Symphony of Lights ng Hong Kong, 'di ba sa Hong Kong, iba-ibang building siya na nag-iilaw-ilaw na sumusunod sa tugtog. Yung doon, ang nakita lang namin, hindi kami sure kasi parang sa ibang side mo siya dapat ng dagat papanoorin. Ang nakita namin, 2 building. Ipapakita ko sa inyo yung clip na videohan ko. Tapos, yung dalawang building, tapos sabi ni Andy, kasi naglakad siya doon sa bandang gitna, kasama yung Ferris wheel na kasama doon sa ilaw, pati yung fountain na umiilaw. Sabay-sabay silang, pare-pareha sila ng kulay, sabay-sabay silang umiilaw. So, siguro, kung nandun kami sa kabilang side, doon sa Kobe Harbor, maganda siyang tignan. So, ayun, yun lang yung masasabi namin kung pupunta kayo ng Kobe. Medyo kontian nyo yung activity, habaan nyo yung oras nyo dun sa Kitano, tsaka sa Nonobiki. Tapos, kung gusto nyo talagang mag-shopping dun sa Chinatown, Isang buong araw din. pwede yung isang buong araw. Actually, kung mag-stay ka doon, kung mag-stay ka 2 araw,
pwede. Hindi ka mauubusan ng gagawin ng 2 araw. Marami pa kaming hindi napuntahan. Hindi nga kami napuntahang shrine. Meron pa kaming isang huling na experience talaga na first time sa Japan. Na-delay yung train. Nagkagulo talaga sila. Na-delay yung train. First time ko lang nakita na meron siyang yung delayed. Tapos, yung mga train, iba-ibang oras na dumarating. May nauna ng 2 minutes, may na-late ng 3 minutes, may nauna ng 1 minute. Kaya kami, hindi namin malaman kung paano kami sasakay. Iba nga yung oras nilang dumarating. So, kaya natagalan kami makauwi. Tapos, nung nandun kami sa sobrang daming tao, as in parang naipon na. Alam niyo, rush hour sa LRT, sa MRT, ganun yung peg niya. Na, hindi naman nangyayari sa amin dati yung pagka nagtutrain kami. Siguro. Pero hindi siya rush hour kasi alas 9 na yun eh. Ayun, yun yung nangyari sa amin. Tapos, ayun, wala na kami pera. Tubig na lang. Tubig na lang kami. Oh, that's it for today's vlog. Bukas ang pupuntahan namin Tenjin Bashi Suji, yung pinakamahabang shopping street sa Japan. Tsaka mag-Umeda Sky ba tayo? Tapos Umeda Sky. Umeda Sky. May babalikan kami doon. Yung Hep 5 Ferris wheel. Bukas ko na ikukwento sa inyo yung kwento dun sa Ferris wheel na yun. sa Ferris wheel na yun. Pero kailangan talaga, may dala kami lahat ng power bank. Abangan nyo na lang bukas kung ano yung kwento dun sa Ferris wheel na yun. Tsaka kung bakit sinama pa namin yung sa itinerary. Okay. Bye guys! Bye guys. Bye-bye. See you tomorrow.